Welcome one and all to another episode of the Cine Geek Sit and Talk. I'm Roy. And Angela. Smash! And yes, for this episode, we are going to be talking about one of the most anticipated, one of the most awaited, and inaabangang iyakan na sine ng mga Filipino film fans and cinephiles everywhere. And that's Hamnet. Hamnet? Hamnet. Okay. By the way, before we continue, masabi ko lang pala na ang tawag dito, kung napapansin nyo, iba yung damit namin nung araw na yung Cine Geeks Workday kami. Oo. Nung nanood tayo ng Hamnet dun sa Greenbelt 3. May kwento kasi yan. Ano, kwento mo. natin. Okay, kasi Kwento ko. Ako ba? Ay, ba't perspective ko? Kasi sa Smash yan. Hindi ko alam. Ano nangyari kasi noon? Nakapag-record tayo ng isang buong conversation natin sa Starbucks somewhere. Tapos, maya-maya nakalaman natin na hindi pala nakabukas yung isang lapel. Yung mic ni? Yung mic ni Smash hindi nakabukas. So, we are re-recording our episode and actually, maganda na rin nangyari yun. Kasi, as we understand it, we are shooting this on a Wednesday, February 18. Yes. Yeah. So, it's the day that the movie actually came out in cinemas. By the way, it's an Ayala Cinemas exclusive. Napanood na ni Smash ulit. Yeah. Ay, kakapanood mo lang ngayon. Yes, Oo. fresh from the theater, reaction na to. Yes. Bale. Pero second watch na. Second watch. So, So, parehas na. Tali na tayo. Kasi second Yes. watch din namin yung sa Greenbelt. yung dalawa. Oh, yeah. So, as always, pag sit and talk, it's gonna be full spoilers. Let loose tayo. Wala tayong mga facts dito na hindi sasabihin. Namatay yung anak ni William Shakespeare. Let's get that out of the way. Actually, lahat sila namatay Lahat sila na. namatay. Patay na silang lahat. Wala silang lahat. Pero sige, Spoiler alert! Let's start with Smash. Okay. Since second time mo na siyang napanood today, what did you think of Hamnet? Yun, naintindihan ko na yung emotional thug nyo nung second. Kasi diba nung first time ko siyang napanood, second time nyo nang napanood. So dahil alam mo na yung mangyayari, may ano ka na, kumbaga parang may fair warning ka na in your head sa mga nagre-react sa likod mo. Oo. Especially sa mga tumatawa dun sa mga, kasi admittedly, diba, may lighthearted moments na nakakatawa eh. Meron. Pero di ba nung second watching mo din, katulad Oo. namin, dun sa mga light moments, mas doon ka na naiiyak. Oo. Parang alam mo na kasing mangyayari. Hindi na ako literal na umiyak ha. As in like umiyak. Pero mas masakit na siya. On an existential level. That's true. Kasi ano talaga siya parang, oh my gosh, yun nga. Katulad ng nasabi ko, ang masikuste ni Chloe Zhao. As a director, dun sa bandang play, hindi naman siya exactly like laging nasa gitna. Yung si Noah Jupe. Si Hamlet. Jacoby Jupe. Oo. Ba? Yan, si Noah Jupe pa yung Si Hamlet Oo, na si pala. Hamlet na. Okay, Oo, si older. The one who played the Hamlet dun sa play ni William Shakespeare. Kasi diba dun, sinabi ko na most no stage placement niya, left or right, kasi dun yung interaction, bihira siyang gumingit na. Tapos yung ending nun, gumit na siya. Tapos, nagkataon na yung placement kasi ni Jessie Buckley, nandun din sa gitna. So, very talaga siya, sobrang grabe, ang masochista, kasi ang sakit-sakit, yung parang, alam mo na of course, we know that Hamlet is a tragedy, diba? Tapos parang, alam mo yung, sinaksak ka, tapos ginanon pa, tinwist pa, ganong level. So, now sige. I understand. Iba to ko yung tanong sa'yo. Ikaw muna, Smash, tas Angie, ikaw din. Doon sa moment na yun, doon sa climactic performance of Hamlet. Doon sa, ano yung pangalan nun? Noah Jupe. Ano yung pangalan nung theater ni Ni William Shakespeare. Nakalimutan ko. Yeah. Basta ano yun eh. Iconic na lugar yun eh. Nakatayo pa rin yung ata hanggang ngayon eh. Ang placement nung gabi yung cinematography. Yes. Nung sequence na yun. Especially dun sa moment na parang nag-reach out lang dapat si Hamlet dun sa crowd. Parang kasi nga, parang poison na siya. Ganun na siya. Eh, syempre, ito namang si nanay, si Agnes. Talagang, anak. Bumula talaga siya. So, Ay, sobrang ganda tapos, nun. yung, Ganda nung scene na yung yun. biglang, yung convergence ng parang lahat ng everyone in the audience, tapos sunod sa kanya na nakaganon din, tapos yung parang
parang siyang roots or spider web na nakakalat Yes. pababa, going out to reach out to Hamlet. Yes. Ganda na. Yeah. What did you think of that cinematographical moment? Sobrang niyang metaphorical in a sense na parang art really connects people quite literally as shown in that scene. Kasi Anya's connected to the story as a mother grieving her son and nakita niya yung son niya portrayed in a stage play. So parang in a way, she is seeing her son alive and well and kaya niyang hawakan. So parang doon niya na lang nire-relive and nire-relish yung existence ng anak niya through art. And with her pain, doon din nagko-connect yung ibang members of the audience with her and also with what they're watching. So parang it's really just a statement on art in general, theater, cinema, stories, plays, just really reaching out and making you feel less alone in whatever you're going through. And timeless. Oo. Oo. And yun nga, it made Hamlet immortal. Immortal, talaga. Kasi, di ba, parang ilang 100 years na, parang buhay pa rin si Hamlet because of Shakespeare's art, Shakespeare's expression of his love and his pain para dun sa anak niya. And parang para sa akin, yun yung pinaka-takeaway ko dun sa movie talaga. And especially in that scene. Kasi talagang art connects people. Yun talaga yung boom, talagang statement with the period ni Chloe Zhao. Ikaw, Smash. Yeah, ako, yun nga, reminiscent yung ending na yun. No, sa A Perfume, Sorry for Murderer, na, di ba Good nang pull. sinasamba nila dun si, yung main character? Si Ben Whishaw. Yeah, si Ben Whishaw. Pero, eto, mas to parang yun nga, saying goodbye. Tapos parang, pinakita din yung societal class kasi 'di ba may iba-ibang level yung sa balcony. Syempre yung mga mayaman nandun sa mas magandang seats, 'di ba? Tapos yung mga peasants nasa Yung mas hindi masikip yung mga mayaman. nandun lang sa baba. Mga nepo babies. Yun. So, yun nga, it equalizes the connection of people to art na rin siya, na wala rin siyang class, wala rin pinipiling class or social status yung pag-appreciate sa art. Yes. Parang it also solidifies the idea that we should not be elitist or gatekeepers of art. I mean, 'di ba? For example, yung for a classical art like theater, binakita ng Hamlet na it should be accessible to anyone. Especially theater. Oo, Yan ang especially, pinaka parang oo. elitist na form of art, especially dun sa mga panahon na yon na kapag opera, yung mga mayayaman, yung mga na highborn lang ang pwedeng maka-afford and maka-access na. Dun lang sa panahon na yon. Uy! That's another conversation for another day. No, sige, For sige, another sige. day. Yun. So yeah, yun. That was a really impactful scene. Oo, grabe yung yung everything was deliberate. Walang parang feeling mo na ginawa lang nung director or naging udyok lang nung creative team sa kanya para lang na parang yung this feels cool. This feels like a moment that should be momentized. Hindi eh. Ano siya eh. Kasi, sorry masabi ko lang meron tayong pinanood kasi recently, natatakot na ako mamatay itong mic natin. Hindi. May yung isang pinanood natin recently na sine, Ano yan? yung Wuthering Heights. Okay. Para siyang it's Ayun, full, timeless din yun. it was supposed to 1800s. be, pero kasi yung adaptation nung sine is full of moments na para siyang that would look cool in film. Pero hindi siya parang, how would that parang speak to the language of film? Hindi eh. Parang siyang, let's just shoot that because it feels cool. Hindi siya yung parang because it serves the story. Hindi ka tulad dito sa Hamlet, Hamnet. sorry, na parang every lingering shot, every parang vista captured na walang character, merong intentionality. Katulad sa simula nung nakikilala pa lang natin si Agnes. Of course, sa forest na pinapakilala sa atin na si Agnes is yung nanay niya is, I mean, tama bang pwede sabihin parang albularyo?
Hindi. Or- Yung mga panahong yun, ang ano nila is witch eh. Kapag ka mahilig kang sa herbs, sa nature. Oo. Oo. Basta yung ganun siya. So maalam siya sa kung paano yung mga tamang Mga holistic Oo, tama yun. Mismo yun. Kaya, tuloy, para siyang meron ding aspect dito in my opinion in the film na parang it tries to marry real science or parang what really happens in everyday life, lalo na yung sa mga nangyari kay Hamlet, yung ganun, with mysticism. Mga paniniwala, superstitiousness. Yon. Kasi, merong convergence, may intersection yung superstition at saka yung parang science na ini-espouse nung mga herbal na ginagawa ni Agnes eh. So parang doon pa lang na yung mga lalo na yung parang butas. Yung malaking butas sa may puno kung saan niya pinanganak yung panganay nila. Nung nawala yung hawk, biglang na gano'n naglinger doon yung camera eh. Yung gano'n na parang siyang it's trying to parang also challenge your belief of what real versus superstitious is. Actually, tama ka. I also noticed that on the second viewing na parang mas statement siya on pandemics. Kasi the bubonic plague was also a pandemic at the time. And si Agnes, nakikita niya na yung telltale signs eh. Nung umpisa pa lang. Although, dinidismiss ng ibang tao na because she's superstitious, kaya parang ganun yung mga tingin niya sa mga bagay-bagay. Pero actually, parang sinabi niya na parang huwag nang palabasin yung mga bata kasi parang may mga taong hindi nakapunta sa karating sa ganyan, may mga animals na nabibehave weirdly. Tapos yun na pala yun, may plague pala that they did not know of kasi now they live in the woods out of nowhere, di ba? Parang malayo naman sila dun sa syudad. And mas yung sentro talaga nung plague was London. So parang ganon, tama ka that they are marrying mysticism and science in terms of dun sa pag-approach nila nung plague na sobrang fresh sa memory natin kasi ganun din yung pinagdaanan natin nung COVID eh. 'Di ba? Parang sa bats galing yung yung virus ganyan, pero turns out yun nga parang may mga experiment ng pinaggagawa. So yun, tama. I agree. And symbolic yung tunnel Pansin niyo ba? Kasi nung una, di ba, yung sa tunnel, yung doon nang gagaling parang very doon sa umpisa, di ba? Parang doon lumalabas. Doon sa ending, doon lumabas si Hamnet. Ay, si Hamnet, tama. Ay, diba? doon siya nag-exit. Oo, doon siya nag-exit. Doon sa tunnel, doon sa stage na ba? Tsaka naglinger yung niya. Tsaka naglinger yung parang gaze niya doon sa tunnel nung ando doon sila mag-aanak nung namatay yung hawk. Yes. Ay, oo. So, parang, nung nilibig nila. Yung gano'n. Ayun din, isa pa yun. Diba? Sobrang ganda ng symbolism ng hawk. Kasi diba yung nung namatay si Hamnet, yung parang siya, delirious siya. Tapos parang nagaganon siya, nagre-release siya ng parang hawk. Tapos biglang white sky. Tapos si William ang nakakita. So parang, ang ganda nun. Nalulungkot Kaya na personally, hindi ako naiyak nung namatay si Hamnet. Doon sa eksena nila ni Judith. Tama, di ba? Bato ka kasi. Hindi, naiyak Wala ka ako. bang puso? Naiyak ako doon kay Noah Jukna, doon sa representation na ni Hamlet. Kasi nga, 'di ba, yun yung pinag-uusapan nga natin na may nakakatawang moments, 'di ba si Agnes, siya yung classical na theatrical nuisance. Yung sumasagot? Oo. Yung sinasagot yung mga karakter sa TV. Nga pala ito meron ding may element din itong Hamnet na parang teaching you proper theater etiquette. Oo. Okay. Wag niyo kinakausap yung mga karakter sa pinapanood niyo. So, sumasagot eh. Sinuuna pa lang pala, may problema na pala talaga sa fellow watcher. Asawa pa ni Shakespeare, no? Mawalang galang na po. Hindi kung may pinagdadaanan po kayo, kung namatayan po kayo, nakikiramay po kami. Pero hindi po yun excuse na nagtatatala kayo sa loob ng sinihan. Okay? Pwede naman kumikbe ng yung yun. parang Maria Clarang Hikbi lang. Oo. Yun. Siya harap na harap talaga siya, no? Parang, no, don't you dare call my son's name. Diyos ko, ang dami kong mga nakakasabing sa sinihan. Kasi gusto ko yung Hoy, wag kang pupunta dyan. Nandyan yung killer. gusto ko yung yung tipong, tapos alam mo yung nakakatawa. Alam mo yung moment na yung mga ganyang tao, represented ni Agnes na sa moment na yun. Tapos yung mga kasama nila, mga hiyang-hiya sa kanila, represented ni Bartholomew. Yung kuya niya. Parang, shush. Tama na. Nasa kwento yan, manood ka na lang. Panoorin muna natin.
Si Joe Alwyn yun, bale. Oo, si Joe Alwyn, yung parang- Yung kapatid Oo. ni Agnes doon. Yun, Bartolomeo. yun kasi yung alam ng character niya, hindi niya pa alam na ganito ganyan. Tapos yung mga, Sa paligid eh. mas nakaka-identify ako dun sa mga taong, shh, shh. Wow, ingay mo. Pwede mo bang pakipatay yung cellphone? Pwede mo pakihinaan yung brightness screen? I know so many people. Uy, sino yan? I can name names. Sorry. Pero yun, ma-appreciate mo kasi syempre yung pinagdaanan naman ni Agnes was really tough, 'di ba? Tapos yun nga yung let's latch on to the yung before nung play na yon, 'di ba? Nakita ni Agnes yung totoong situation ni William Shakespeare dun sa city. Kasi 'di ba nakita na parang nung bumalik si William dun sa bahay nila, I bought the biggest house in Stratford, 'di ba? Tapos biglang nung nasa London siya, nasa attic lang siya. So it makes you like de-glorify or de-romanticize the idea of an Ito, may artist. sabihin pala ako A din. struggling artist. Oo. Ito, may mga din pala ako. Isa pang element na pwede mong, or aspect na pwede mong tignan ng Hamnet. Pwede mo bang tignan ng Hamnet as an OFW drama? Oo nga, no? Yeah. Kasi long distance, tapos kailangan magtrabaho ng tatay Ng tatay. sa malayo. Oo. Tapos, akala mo, pasarap buhay lang siya doon. Oo. Akala mo, sobrang glamorous ang buhay niya kasi nasa ibang bansa Kasi siya. doon sa Pilipinas kasi, nakabili siya ng pinakamalaking bahay. Oo. Sa probinsya. So, nakakaluwag-luwag sila sa probinsya. Oo. Pero ang buhay talaga niya sa abroad, Saudi. sobrang liit na sa Saudi. Parang ano. Sino si Vilma Santos? Ano to? Parang yung mga pinapakitang mga coffin room sa Hong Kong. Parang ganyan yung bahay ni Shakespeare Parang doon. capsule, lang, Oo, hotel. ganun. Yung tipong yung unan niya katabi ng inidoro niya. Yung ganun. Pagtayo Yung niya ng ganun sa kama niya, may Hamlet yun. lababo, ganun. Oo. Tsaka yung constant na parang, alis ka na, diba? Ganun na struggle of W, alis ka na naman. Ay, Kaya pa yung loob sa kanya, no? ay, may moment pala dito nakakatawa kasi nung nag-decide sila na sige papayagan ni Agnes si Will na i-pursue yung kanyang dream or yung kanyang passion. Yung babay nilang dalawa, sweet pa. Talagang parang ayaw pa nilang magbitawan. Sige na, alis ka na. Ano? Alis ka na ba? Hindi pa. Sige Yun na, yung alis unang na. alis. Yung unang alis na. Unang alis. Tapos nung pangalawang alis na pinakita nung namatay May si suntukan. Hamnet, parang, Chief, itawan mo ako! Sige na, akala ko ba alis ka na? Oo, kala ko ba alis ka na? Ba't di mo maalis? parang nakikita ko si ano sa moment na yun. Parang, kaya medyo napatigil ako sa hikbi ko na kasi parang nakita ko si Christopher De Leon tsaka si Vilma Santos. Very Filipino, no? Pero i-discuss nyo yung 'di ba, yung part na yung struggle of an artist na kailangan mong yung the show must go on. Ayan, kasi ako personally na pagdaanan ko yan twice nung namatay yung both parents ko. I still had gigs na kailangan kong kantahan and you still have to entertain people kahit na you're suffering, you're grieving. Saan mo hugutin, di ba? You can't pour from an empty cup. Pero as an artist, talagang you have to power through. Kasi talagang the show must go on. Sobrang totoo yan. And lalo kong na-inspire kasi parang Shakespeare being the, parang the godfather of art and performance. Talagang siya talaga in-embody niya yon. Especially siya pa yung character ng ghost. Pero in a way kasi, parang healing din siya as an artist. Kasi, especially sa mga taong katulad ni Shakespeare na he finds it difficult to express himself. Through art niya, nilalabas kung ano talaga yung totoo niyang nararamdaman and kung ano talaga yung iniisip niya and kung paano niya i-interpret yung experience niya na hindi niya ma-verbalize directly. So parang through art and through his performance, dun niya binubuhos lahat. Kaya nga, di ba, isa sa mga pinaka frustrations niya or regrets niya was he was not able to say goodbye to Hamnet. Kasi hindi niya naabutan. And actually, ito pa yung pinakamasaklap doon. Akala niya si Judith yung may sakit. Tapos pag-uwi niya, di ba, nung pagkakita niya na parang, Judith is okay, but relief. Tapos biglang switch. Sino yan? Sino yun? Grabe yung moment na yung yun. my boy. Oo. Grabe. Grabe, alam mo, Umiyak ako doon. ilang beses ko na dinig yung My Boy na yan nitong past week, pambihira. Una sa Hamnet, tapos nalala ko yung dun sa, parang napanood ko ulit yung clip na yun for some reason, mo ba siya sa YouTube ko nung sa Goblet of Fire. Nung namatay si
Pattinson. So oo. sinabi ng tatay niya, si my boy! Si Amos Diggory. Si Amos Diggory. Oo. Tapos may pinanood tayo recently din eh. Hindi ba Hindi ba A Night of the Seven Kingdoms? Basta hindi na naman tayong my boy na naman. Basta, oh my God. If I had $1 every time I heard my boy, I'd have $12. Which is not much, but it's weird. Ay, nako. Pero, So, yun nga. Yan. To answer your question about an artist, parang powering through despite whatever they are going through, na the show must go on. Sobrang totoo nun. As in talagang grabe and inspiring yung yung strength talaga ni Shakespeare. Yun lang. sige. Now that we've talked about yung parang the artistic merits of the film, kasi talagang as a story, as a performance, as a set of performances, as a film, it's absolutely one of 2025's perfect films. Talagang wala kang mapipinta sa kanya, kahit anong angulo mo tingnan, wala. Talagang 5 out of 5 siya. Ito pala, sasabihin pa lang namin na A+ na yung rating namin agad. Pero ito ang ayoko sabihin delicate or tricky, pero parang ito yung mas pinaka-masayang pag-usapan. Ano yan? Pag-usapan naman natin ang kanyang Oscar chances Ayun, niya. my gosh, yan na. Ta-ta-ta-ta. Okay, so, according to, sige, i-research natin na parang hindi tayo nagmi-misinform ng tao. Ano yan? Ay nako. Pero Pero yun- meron na akong gustong Hamlet, unang-unang Oscar. ireklamo about the Oscars. Yeah. In relation to Alam ko na kung ano din yan. Sige, ikaw na magsabi. Parang alam mo na. Go. Paul Mescal not being nominated is a snub talaga. He's a very offensive snub. Grabe. Super. Anxious nung ano na Napaka- yun, nung snub na yun. As in. Hindi kasi 'di ba, especially nung diniscuss natin 'di ba, yung performances, yung mga eksena. Imagine mo yung eksena ni Paul Mescal na struggling artist, yung 'di ba, yung parang galit siya sa sarili niya, yung violence, tapos yung tuwa niya na nakita niya si Judith biglang nag-switch na, shucks, yung isang anak ko yung namatay. Tapos you have to, yun nga, yung pull through with the show, yung parang you have to keep your family afloat and a show afloat. So parang grabe yun, parang sobrang underrated. And to be fair, supporting performance. Ito, masabi ko lang yung moment na sinabi mo parang, kasi ang daming, kasi ito, pag sinasabi natin may nomination for like awards ang mga actors, meron silang Oscar moment. Yes. So, ang nakakatuwa dito sa Hamlet, supposedly, Paul Mescal has a handful of Oscar reels. Kasi Yes, parang ang dami. Yun, ito sinabi mo, yung kanyang existential crisis niya of yung manhood, na Yeah. what is my purpose? Yung kanyang, Does he stay with his family o Oo. lalayo siya para mas makapag-provide ng maayos? yung kanyang parang despair, knowing na namatay na si Hamlet. Even yung kanyang uncertainty of powering through the performance as the ghost Yes. sa Hamlet. Oo. Yun, grabe din yun. Yung Diba? tinginan nila ni Agnes. Ha? Yung tinginan nila. Diba? Nandun siya sa... Oo, yun, grabe. Yun. Yun yung mata-mata. Walang dialogue, pero ang naramdaman ko. Sige. Kung tatanggalin, sige, mag-agree tayong tatlo, dapat, na-nominate dapat si Paul Mescal. Sino ang tatanggalin natin? Ako, ang tatanggalin ko sa Best Supporting si Benicio del Toro. Ikaw. Ako, ang tatanggalin ko, Stellan Skarsgård. Just because of the fact na, for me, category fraud yun. Dapat lead actor si best Stellan actor si Stellan. Skarsgård. Actually, yeah, we also saw Sentimental Value. Yeah. Ayoko sabing similar. Would you say it's a similar film? In a way, kasi may family, May death Family, May death, death, oo. ganun. Although- Ano naman yung context nun? Kasi suicide yun eh. Well, At saka true. parang ano siya eh, yun naman, they have so many resentments towards each other. They didn't want to be family. They are just family because of sentimental value, True. because of the memories they shared together, and yung longevity ng relationship nila. Yun na lang yung what they're being tethered to. Kabaliktaran dito. Sige. Sabihin niyo sa amin kung gusto niyo i-review namin yung Sentimental Value, Yeah. ha? Pero yun, sige. Kung tatanggalin natin si Stellan, for you, tatanggalin natin si Benicio. Benicio. Ako din. As much as I love Benicio sa Obaa, and he was alam mo yun sa Obaa, si Benicio yung parang, siya yung shining light in the dark room, dun sa scening yun. Parang sobrang fun and pop
pop-punk nung scene na yun, pero sobrang yan dark pa rin. Pero tuwing nasa screen si Benicio, para siyang napaka-light and bouncy ng pakiramdam lagi. Yes, but you can say the same kay Sean Penn. Huh? He is also an energetic presence every time he's there. I mean, It was electric every time he's there. Bouncy for a different reason. Pero, take away Benicio's character. Actually, it can be anyone else. Actually. Hindi siya masyado makaka-apekto dun sa kwento eh. Unlike That's Sean true. Unlike kay Sean Penn and unlike kay Shakespeare. That's true. Diba? Yes. Ako naman, ang term ko kay Benicio del Toro, sa character niya sa Oba Aha, cinematic mascot. Yon. Oo. For the sake of trailer, actually. Ang ina, andun na si Benicio para maging Jollibee. Parang cute kasi niya, di ba? Yes. Unlike, Actually, aliw naman. Yun, nakakaliw siya. Kasi parang sobrang ng heavy no scene. Kailangan mo ng parang levity. Siya yung boom. Talaga. Although, you can also say na lahat naman sila may kanya-kanyang quirk. So, wala namang shortage of quirkiness dun sa movie. Pero kasi siya, sa kanya yung quirky na pure noble good eh. Chaotic good nga siya eh, actually. Chaotic good ba siya? Oo, chaotic chaotic good siya kasi napaka wild card niya eh. Di mo alam, wild card. Wild card too. Di mo alam next niyang gagawin eh. That's true. Hindi kasi di ba dun sa Oba, niya, sinadya niyang banggain yung sinadya niya na, yung sa lasing-lasing, di ba? Na parang, like, quite a few, and then na siya, nakailang bote ka na, parang ganon, di ba? Parang, oo, ganon, di ba? Tapos, Jupe Brothers ng Hamlet. Ay, oo. Of course, Noah and Jacoby. Sige, sige, tingnan natin ha. Doon sa, wait lang, i-pull up ko lang po. Ano yung yan? nominees ng Best Supporting Actor for this year. Sige, so tatanggalin natin si Benicio del Toro for Paul Mescal. So, ikaw gusto mo tanggalin din si Stellan. Lipat sa best Lipat sa Best Actor. Sino tatanggalin natin sa Best Actor? Si Ethan Hawke. Just because nasa weaker siyang film. Have you seen Blue Moon? Hindi pa eh. maganda yung movie. Hindi ako sure kung maganda. Kaya lang kasi, Gusto ko relatively, yun. nasa Oo. weaker siyang film. Hindi nga, ang alam, Wag ka. Ang chatter ngayon is para siya ang Moonlight na Best Actor this year. Oo, talagang parang it's his movie, time. Eddington? Blue Moon. Blue Moon, yeah. Siya yung parang hindi man unknown pero parang siya yung siya yung unknown na collaborator ni Nile Rodgers ba yun? Tama? Yung, di ba, may Rodgers and Hammerstein. So, imbis na si Hammerstein, tama, hindi po mag-misinform wait lang po wait lang. Pero kasi hindi na-nominate yung Blue Moon sa Best Picture. So, doon pa lang, with that, parang Yun. nabawasan yung merit. Oo, Tama. sa akin. Para sa akin. Okay. So, Yun lang naman. so yung sa Blue Maraming Moon, mga nanalo na Best Actor and Best Actress na hindi naman nominated yung films nila sa Best Picture. Pero like, yun kasi yung parang, kumbaga, as an Oscar pundit, yun kasi yung formula na pag na-nominate ka or pag na-nominate ka or at least nanalo ka sa best acting performance, at least dapat yung film mo nasa Best Picture. Parang Or magkakabit. at least in the running. Oo, or in the run. ito, may nakikita akong chatter online na yung kay Wagner Moura isn't really all that. Yeah, meron. Na parang siyang, Pero bakit nominated siya? malakas lang talaga si Malakas. Neon, di ba? Yeah. Oo. And nominated ang Secret Agent for Best Picture. Malakas lang. Okay. I mean, May merit siya. So medyo fluke pala na may na-nominate na actor na walang Best Picture Oo. backing. pero kasi itong si Secret Agent kasi, siya din yung nagpapanalo kay Parasite. Yeah. Neon. Siya yung nagpapanalo kay Anora. Oh my God. Yuck. So, Grabe to. Friendship natin ng Anora. Oo nga, wag mong ginaganyan yung Anora. may friendship ba Ay, tayo? hindi ko rin sure. Wala. Ay, pero alam mo ha, Sumulpot lang to parang kabuti lang. Ganun lang for the bigla. video, for the cloud. Pero ito, masabi ko lang, yung Blue Moon is about Lawrence Hart, which is yung unang collaborator ni Richard Rodgers. So bago nagkaroon ng Rodgers and Hammerstein, merong Hart and Rodgers muna. So music. Yes, Okay. yan. Hindi kaya siya parang maging maestro. Oh gosh, I don't like that film. Pero nominated si Bradley Cooper doon. Netflix yun eh. Yeah. Nanonominate nga ang Alam ko, Emilia producer doon Perez si Steven Spielberg. Oo, yun. So, nadala sa ano. Like this one, Hamlet, Backer. diba? I mean, pipiliin ko naman yung Maestro over
Emilia Perez. Diyos ko, Mario. Okay. Oo naman. Ay, charot. Anyway, okay, sige. Ano yan? Wag na. Ma-demonetize pa tayo. Wag na. Napaka-thin ng threshold na. Wag na. Wait lang, di ba Hamnet is one of the executive producers, of course, si Chloe Zhao, tapos si Steven Spielberg, Sam Mendes. Sam Mendes. Kaya grabe talaga, sobrang stack. Kaya, Ako nagulat ako na hindi na-nominate si Paul Mescal. Ang lakas ng backing. Yeah, I was actually masyadong malakas ang DiCaprio camp ngayon. Oo, DiCaprio. Talagang pinupush Paul talaga Thomas nila yung Anderson. PTE na parang, it's his time na. Kahit siya lang ang manalo sa OBA, wala silang pake. Tapos bigla na si Ryan Coogler no? Yay! Alam mo yun, yun ang gusto ko makita sa March 16. Gusto ko makita na manalong Best Picture ng OBA. Pero yung mananalong Best Director, si Ryan Coogler. Googler, oh my gosh! Ako kasi baligtad ang Keep trying, PTA. So ang baliktad, ang gusto mong manalo, Sinners. Tapos, Director gig. PTA, okay. Hindi mo yan si Chloe Zhao? No. Hindi, may laban siya. May ako sa akin, may inside ano siya. May inside Dark Horse Track siya. Yeah, pwede Oo. naman. Pwede siyang maka-moonlight. I-divide niya yung mga frontrunners, tapos siya yung sisingit bigla na mananalo sa dulo. Possibly. Yun. Just like Ethan Hawke. Kaya yung Blue Moon, alam ko meron na yun sa Apple TV. Yung binibili, hindi plus yung pre-purchase. Oo. So, Rent or buy the movie. May legal na way to watch it. VOD, rental na video. Ang hindi ko ang nakakainis lang talaga ngayon. Hanggang ngayon wala pa rin. Marty Supreme. Okay. Dito sa Pinas. Bakit? oo. Meron na sa pero syempre, as much as possible, Wanna we want to experience it in support the big it screen. in the cinema. Lalo sound-driven yan eh. Oo, tsaka yung tipong, my Tsaka, gosh. I wanna see it na sobrang, alam mo, ang naisip ko nga sa kanya para siyang, challengers. Yung energy. Yun, parang siya, kasi di ba, ano siya, it's the chaotic Safdie making the movie. So parang, yun yung masarap maramdaman sa sinihan. Oo. Parang Uncut Gems. Yung Uncut Gems nga sa Netflix lang natin napanood, pero intense. Pero parang What hindi tayo more makahinga. kung sa sinihan, di ba? True. Kasi, nalaman natin na doon sa Smashing Machine, hindi pala si Benny yung chaotic na Safdie. Si Benny yung yung tame, yung tahimik. Si Benny pala yung yung sobrang introspective Safdie. Wow. Ay nako. And Juke Brothers. Juke Brothers ipapalit natin kay Hindi, Stellan. siguro ako mas mas yung Bagets. Ako naman. Si Jacoby. Mas marami din naman siyang screen time. So, mas deserve. Yeah. I mean, kung nominate si Noah Jupe na parang, ang magiging katulad niya parang siyang si Anne Hathaway. Sa Les Les Miserables. Na talagang sobrang, talagang hinipe up yung kanyang 2.5 minutes na screen time niya to the point na nanalo siya ng award. Pero deserve naman niya. Doon Alam mo, si Anne Hathaway? Oo, Ah, deserve naman niya. Speaking of the Duke Brothers, para sa akin, if hindi manalo si Nina Gold sa casting, itapon na nila yung casting category. Grabe Diyos yung ko, Maria casting, Josep. no? Yes, because it's the new category for this year's Oscar. So best, for the first time in Oscars history, awardin nila ang casting director. So Nina Gold, Ito talaga yung best casting The because of the Duke Brothers. yes, the casting is gold. Okay na sa akin na hindi na nominate sa acting yung Duke Brothers, pero they have to be recognized dun sa casting nila. Sorry, masabi ko lang. If the name Nina Gold rings a bell for all of you, okay? Ibig sabihin nun, pag nagpe-play yung credits ng Game of Thrones or ng House of the Dragon, nakatuto kayo. Yeah. Kasi Hindi siya yung na siya sa, casting director siya ng House of the Dragon and Game of Thrones. Hindi na rin ba siya sa Night of the Seven Kingdoms? Siya din ang Teka mo. Yeah, Di ba? Sige, go. Hindi siya. Hindi siya. Hindi pala. Sige. Hindi din pala sa House of the Dragon. Sa Game of Thrones. Game of Thrones. Yun. Yeah. Ang mga shows na ginawa niya is Game of Thrones, The Crown, The Crown. Chernobyl. Oh, Ito pa. Ito. Ano pa yan? Ito. Andor. Ay, ang galing din noon, oo. Tapos sa mga sine, ito, hindi lang siya puro prestige. Meron pa siyang mga Hot Fuzz. Meron siyang The World's End. I mean, everybody hates this pero I love it. Yung Exodus, Gods and Kings. Yung si Christian Bale Ay, na Moses. oo. Medyo gusto ko yun. Oo, naman yun. Tsaka yung mga Star Wars na sequel trilogy. So, in short,
magaling siyang mag-cast. Cast, magaling talaga. Oo. Talaga. And casting the brothers for Hamnet and Hamlet was genius. Pero ito, masabi ko lang pasalamat siyang panalo siya. For me, wala siyang clear na kalaban. Kasi, hindi na-nominate yung OG casting director. Yung talagang the best of the best. Sino? Si Sarah Haley Finn. Ay, kasi wala namang parang outstanding Marvel movie. Wala. At saka doon na siya natali, no? Si Sa Sarah Marvel. Haley Finn, actually. Well, I mean, Although, to- okay naman. Oo. Pero for a different kind of market, I guess. baka pag next year, pagkalabas Sa ng Doomsday. Uy. Parang it cast itself naman. Yung Doomsday. It didn't need a casting director kasi lahat ng mga characters doon established na in previous movies. Pero kasi, siya pa rin yung nag-cast na. Kung sa bagay. Yeah. Yun yung culmination ng lahat ng casting niya for the entire MCU. That is- Oo, like, hindi lang casting for a particular film for a film franchise. That is true. And another fun fact, si Noah Jupe is in Quiet Place. Siya yung anak doon ni Emily Blunt. Nakita ko pala yung Yeah. 1 and 2. Kung hindi kayo familiar kay Noah Jupe, yun. Grabe yung resemblance silang magkapatid, di ba? Kaya, the casting talaga is really gold. Ito, tanongin ko kayo. Oo, By really Nina Gold. By Nina Gold. Ito, ano ang kanyang chance for adapted screenplay? Sino ba kalaban niya? Ang kalaban niya sa adapted screenplay Bugonia. ay, Bugonia. Wait, ba natin to sa Oscar? Hindi naman, more lang na parang yung pahapyo ng mga chances lang. Adapted screenplay. Bugonia, Frankenstein, Obaa, or yung Train Dreams. Obaa. Talaga, Obaa. Yeah. Feel ko mas magandang pag-usapan to sa sa Oscar natin, Pero episode. costume tsaka production design. Ayun naman. At snub din ang cinematography. Ay, oo, ang ganda ng cinematography Grabe nito. yun, hindi siya nanominate sa cinematography. Oo. Actually, Bugonia din, di ba? Snap din, oo. Score. Napaka-haunting ng score nito. Ay, oo, lalo nung ending. Sarap. Oo. Grabe. Tsaka yung Ano siya? pag doon sa eksena ng tunnel, yung foreboding music na medyo dark, diba yun? Ako naman, ang gusto ko is yung sobrang ganda ng timed silences niya. Yun. Kasi, alam mo yung parang sobrang numbing, parang nagkakaroon ka ng sensory deprivation. Ano eh, alam, Kapag, di ba? alam niya kung kailan i-heighten yung tugtog. Hindi siya yung parang, hindi kanya minamanipulate into feeling emotions because of the music. As Yun. much as I love Interstellar na sobrang binubomba ka ng music habang pataas ng pataas yung intensity. Ito, in the most intense moment of the movie, yun yung dying moment ni Hamnet. Talagang alam mo yung wala talaga, para siyang vacuum. Yes. And you feel parang weirdly stuck and claustrophobic sa mga certain moments na ganon. And it actually heightens the sensation, the emotion. Kumbaga, parang less is more with this movie dun sa scoring. And yung timed silences niya, they are not necessarily dead air. Oo. Kasi may mga tama 'di ba? May mga poses kasi na medyo dead air. Ito kasi hindi. Oo. May emotional gravitas pa rin. Yun. Okay. Ito, na lang. I don't think we are able to touch on this dun sa Oscar episode. In closing na lang to. Wala na. We don't need to talk about that. Actually, nung It's pagkapanood in ko the nito, bag. talagang Jessie Buckley na ayaw mo pa maniwala sa akin nun eh. Yeah, oo. Although, hindi pa natin napapanood yung If I Had Legs, I'd Kick You. No, Yun ang- Jessie Buckley. Rose. Rose Byrne ang kanyang parang closest, kanyang competitor. Competition. Let's mention nung kay Jessie Buckley. Kasi sinabi ko nga na pati yung sipon niya dito on cue. Kung si Miss Judian Santos on cue yung luha, si Jessie Buckley pati sipon niya on cue. Ano yung sinabi mo pagkapanood natin? Yung sinabi mo kay Ray? Yun nga, yun. Ano yung acting? Acting, okay. Yung may acting kasi. acting is yung inaarte mo yung pag-act. Yung parang, acting na acting. Yung parang yung artistang-artista, gano'n. Sure, why Ito not? kasi si Jessie Buckley, this is acting. Yung you are... Nagets nyo ba yun? Nagets nyo ba yun? guys? Pakicomment nga ako na You are the character. Kung baga ganito, yung Kung sino yung acting, nakakaintindi, yung mga katulad ng mga higher life form ni Smash, please. Hindi namin na-gets ko ano yan. okay. Ano yan, pang tipong, alam mo yung parang doon sa dulo ng 2001 Space Odyssey, pang Star Child na tipong ano yan eh. Talagang,
Naalala ko yung reaction ni Ray doon. Ha? Hi, Ray. Nagkatingin na lang kami, tapos sabi ko sa kanya, naintindihan mo yun? Sabi niya, hindi. Shout out Ray. Okay, yung difference sa acting is artista ka. Yung acting is the character. Ayun, performative yung acting. Like, artista ako, actor ako, ito dapat yung gawin ko. So, Si Jessie okay. Buckley, hindi ganon. So, OA versus Oo, yung character, talagang siya talaga yun. Ano yun? Gusto niyo ba magbigay ako ng Filipino example? Huy! So, Jacqueline Jose, ganun. Actually, may mas contemporary pa ako example eh. Sige, ito this is purely my opinion. Oh my gosh, hindi mo Okay. biblip to? Ay, hindi ko biblip to. Kasi talagang, sige, if you agree with me, tell me. If you don't, sige, wala problema. Acting Yung acting is sinasabi mong performative na talagang embodies her role. Oo. Talagang nawawala yung actress doon sa role. In my opinion, is Gabby Padilla. When she has a role, talagang Gabby goes away and she becomes her character. Yan ang That's why acting. I absolutely, Yun yung acting, one word acting. kumbaga pa siya yung Filipina Jessie Buckley. Gabby, maglalaki ulo. Pero, yung acting na artista, Oo. si Angelica Panganiban. Only because. Yung and puro only sigaw-sigaw, ganon. Only because you know that it's an Angelica Panganiban film. When you're watching an Angelica Panganiban film, because she acts only one way. You know that it's her. I'm very sorry to have to say this, pero of the films that I've seen, I rarely see a dimension in her acting. Kumbaga, dinadala niya by her force of nature, personality. Oo, alam mo, ang pwede kong Yun. mai-compare sa kanya, para siyang si Jennifer Lawrence. Yon, Acting, exactly. Acting. Actor acting. Oo. Yun, para may difference yun. As actor acting. As and acting then, acting. acting. Yun. And that's not a knock on Angelica kasi there are millions of people who appreciate the way she acts. And God bless to you if you're part of that group. Pero, kumbaga, yun kasi yung sinasabi natin. Na parang, I want to see actresses like her. This is not meant to single out Angelica or what. Pero, parang, kasi siya yung closest that I can think of kasi napanood natin Unmarried recently. And parang, I was just watching Angelica on screen. There was nothing that transported me out of knowing na I'm watching Angelica on screen. It's like, I'm just watching Angelica Panganiban on screen. Meron pa akong ibang naisip yung parang actor-acting, mas parang si Vilma Santos, ganyan. Vilma Santos or Sharon. Hot take. Tapos, yung acting-acting na natural na acting, Dolly De Leon, or parang Jacqueline Jose, ganyan. Yun, yung parang no acting actually ang tawag doon. Yung Cinemalaya acting. Cinemalaya. Tapos yung performative acting na parang melodramatic teleserye acting. Talagang lost in the character. Yung intense na talagang sisigaw, laging up to 11 yung volume. Kapag ka nag-ano ka, parang Sino yan? Yun, yung sila Vilma, sila Sharon, yung Sino talagang acting mo? si Jacqueline Jose. Hindi ko baliktad? Yung Baliktad. no acting, si Jacqueline. Gets, okay. Yeah. Gotcha. Which yun nga, yung kay Jessie Buckley dito, kasi yun nga, katulad Yung sa no sigaw. acting, wala siyang sigaw. Ano, diba? yung sigaw niya, hindi yung laging sigaw. May sigaw siya na tahimik lang, pero ramdam mo yung pain. May iyak na yung lumluha, may iyak na mata lang. Yung iyak niya yung sobrang nung namatay si Hamlet, yung guttural talagang nanay na iyak. Animalistic, Tapos grabe no? yung ito pa yung doon sa moment, in the same moment, may ilalabas niya yung guttural na parang grief scream niya. And then in a moment's instance, bigla siyang magtatry parang yung ano yan? Sinasubdue niya. Ano yun? Parang Rationalize yung coping moment. mechanism niya. Tapos parang, hindi, wait, what okay just pa, okay happened? pa. Oo. Hamlet, okay ka pa. Parang gano'n siya bigla. Grabe yun. Alala ko na, nangingilabot na naman ako dun sa moment na yun. Yun ang acting range. Range yun. Yan, Na hindi mo laging dinadaan lang sa sigaw o sa lakas ng boses yung or emotion mo. or through your force of personality. Yan. And this is not meant to knock the actors or actresses That we mentioned. who mentioned na ganun. Siguro kasi parang, of course, when we watch, art, especially film, and of
course, some theater, we want to parang see dimensions in the Levels. acting, in the acting Yeah. levels, in the acting of these thespians that we admire. Yon, kasi we also want to see dimension and evolution in their craft. So parang yun yung doon nanggagaling yung pag hindi man pagpuna, yung parang pag kumpara, kumbaga. So, yun. I mean, ako sa akin, may inside chance talaga to. Yung Hamlet. I know there are, demographics within the academy na sawa na sa bombast. Na yung tipong Sinners or Obaa. Yung they're sobrang great. performative movies. Oo. Yung blockbuster movies. Ito yung feeling kong makaka-solusyon sa ayaw nilang blockbuster talaga. Kayo ba? Ako, para In sa closing, akin, sorry. in closing, I love this movie, but as much as I love this movie, yung chances niya sa Oscar is slim. Kasi this is a very British movie. Only for that reason. Kasi the Academy is predominantly American. And I think yung experience nila ngayon in terms of their politics and their parang parang Political climate. socio-political eme nila doon, mas obaa ang nangyayari sa kanila. Yes. Mas magre-resonate sa kanila yung obaa eh. And if I were to predict, not my preference if I were to predict lang, Hamlet will be better remembered sa mga cinephiles, pero hindi siya mananalo. But you will love the movie talaga and it will be timeless. Ako BAFTA coded talaga ang Hamlet. So, BAFTA ba nanalong? Pwede. Possibly. Possible. Parang last year Conclave ang nanalo eh. Kasi very very Oo. European yun. European, eh. yes. So, possible ng Hamlet manalo for BAFTA, pero for Oscars. Pero sana yun yung casting. Nina Gold. Yun talaga, it's It's for in the- Nina Gold to lose. Sabi nga ni Axe sa Dota 2, it's in the bag. So, score. Casting and Best Actress. Best Actress, syempre. Okay. Score. So, score na. Score? Diba? A+. 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 Sa akin, Smash, 91%, 4.5 stars over 5. Bakit siya nabawasan? Ha? Bakit siya nabawasan? Bakit siya 91? Bakit hindi... Hindi siya perfect. Hindi siya 5 or 4.5. Kasi hindi ko lang, may konting lang ako sa transitions lang. Tsaka kung may konting lang sa passage of time. Yun lang. Very Fair. nitpicky lang. Pero overall, Fair. it's still up there. There. Oo. And I guess that is your kung hindi ka pa kumbinsido na itong signales mong manood ng Hamnet, it's now showing in Ayala Cinemas nationwide. It's an exclusive only in Ayala Cinemas. So hopefully may malapit na Ayala Cinema sa iyo. And 2, meron doon sa Ayala Cinema mo. Kung wala, kalampagin mo sila sa Twitter at Sure Seats or i-email nyo sila. Basta hanapin yung email. Pero don't miss it. Okay, so Before we end, I would also like to thank some of our sponsors. Wow, sponsors. Thank you, SMD Wellness Center. yes, so kung napapansin nyo, medyo umiimpis ang ating Ay, wow. And gumaglow up kami. So, paghahanda ito para sa summer. Yes, that's So, true. Actually, hindi na summer, Toy-Con. Para makapag-costume na po kami. June, di ba? June. Oo. Abangan nyo kami sa Toy-Con. Magko-costume kami ni Angela. Shoutout kay Prince. Magagana ko yung costume ko, Prince ako dito. Friend of the pod. Yeah, friend of the Hi, pod. Prince. Hi, Awi. Ayan. So, thank you, SMD Wellness Center, for our aesthetic. Yes. Okay, so, I guess that's it. So, kung wala na tayong ibang idadagdag, Smash and Angela, for my lovely co-hosts today, I am Roy, and thank you for watching this Cinegeek Sit and Talk of Hamnet. We'll see you in the next one. Bye!